Hello? Sa pangalan ng dakilang Panginoon sa Kristo, sa magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Dito po tayo sa pagtatalakay o pagbibigay ng buhay sa mensahe na pinagda sa gabing ito. Ayon po dito sa unang aralin, sa Roma, sa Kapitulo 2, versikulo 17 hanggang 24. Ngunit, kung ikaw ay may taglay na pangalang Hudyo at nasasalig sa kautosan at nagmamapuri sa Diyos at nakaalam ng kanilang looban at sumasang-ayon sa mga bagay na magaling, palibhasa'y tinuruan ka ng kautosan at nagkakatiwala ka na ikaw ay taga-akay ng mga bulag, ilaw ng mga nasa kadiliman, taga-saway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata, na sa kautosan ay mayroon ng anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ng iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabi ang tao ay huwag maalinya ay nangangalinya ka. Ikaw na nasusuklan sa mga Diyos-Diyosan ay nanagawan mo ang mga templo. Ikaw na nagmamapuri sa kautosan, sa iyong pagsuway sa kautosan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Ngayon po, ito po ay mga bagay na naging sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Kasi po, yung Roma, kung mapapansin po natin, ang mga Romano, sila po ang nag-usig sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Pero, bagal po yung mga Romano ang nag-usig sa ating dakilang Panginoon. Pero, dahil kay Apostol Pablo, ginamit siya upang padalhan ito ng mga sulat. Kung mapapansin natin, meron bang Hudyo sa Roma na sinasabi kung ikaw ay taglay na may pangalang Hudyo? Dahil nga ang tao noon ay kumakalat, dati, ang mga Hudyo ay palaging nananahanlan sa Israel. Ito yung tinatawag na lipi ni Huda. Pero, sa kalooban ng Diyos, ipinagkatiwala din sa kanila ang kautosan. Dahil nga sila ay lahing Hudyo. Pero, may pagkapuna si Apostol Pablo sa mga Hudyo na nasa Roma, na kumbaga ang nangyayari, walang pinag-iba doon sa mga eskriba at mga parisiyo na nasa Israel. Dahil, yung ginagawa po ng mga eskriba at parisiyo, yung mga kautosan ni Moises na ipinapapasan sa mga tao, pero hindi sila kasali sa pagsunod. Katulad din ng mga Hudyo na nandun sa Roma, na parang pakitang tao din yung ginagawang pagsunod. Kumbaga, itinuturo sa iba yung mga kautosan, pero hindi saklaw ang kanilang mga sarili. Kaya po, sa pamamagitan ni Apostol Pablo, bagamat masalimuot ang kanyang naging buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo, pero sabi nga niya, hindi natatanimalaan ang Ebanghelyo. Kaya, kahit na siya ay nakapangaw o nakabilanggo, nagkakaroon pa rin siya ng pamamaraan o kaya gumagawa siya ng pamamaraan para ang Ebanghelyo makarating sa mga bayan. At kasama na dito yung Roma.
Dahil sa pag-ikot to ni Apostol Pablo, ang mga Hudyo na nandun sa Roma, na magagaling silang magturo, magagaling silang magpatupad, pero po, yung kanilang sarili, hindi nila nakikita. Hindi nila napapansin. Sampul dito, ikaw na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturoan ang iyong sarili. Na kumbaga, magaling po ang mga Hudyo doon sa Roma magdisiplina sa iba, pero yung sarili nila, hindi nila kayang disiplinahin. Marunong silang magturo ng ganito, yung mga pamamaraan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, pero hindi rin sila sakop sa pagsunod. Halos wala pong pinag-iba sa mga Parisiyo. Kaya po, sa pamamagitan ni Apostol Pablo, naging puna niya po yun sa mga Hudyo na nandun sa Roma. Na kumbaga, dapat sana lumago na yung kalooban ng Diyos, na yung salita ng Diyos lumabas na dun sa Israel, napunta na sa Roma. Dapat yung mga Hudyo na napunta sa Roma, dapat ang itinuturo nila, sang-ayon na rin sa natutunan nila nung sila yung mga Hudyo na nandun pa sa Israel. Pero ang nangyari po, sa halip na sila yung maging huwaran, maging batayan ng pagsunod, ang nangyari po, naging silang masuwayin. Ang nangyayari, seryoso sila sa pagpapatupad, pero yung kanilang mga sarili, hindi sila sakop sa pagsunod. Kaya nangyayari po, nagiging paing-bataw lang yung ginagawa nilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kung titignan po natin dito mga kapatid, yung lahi na ni Huda, o tinatawag na mga Hudyo, magagaling po sila sa pagsunod. Nung sila yung nandun pa sa Israel. Ang tanong, bakit nung lumabas sila sa Israel? Kasi po, binuksan na ng Diyos ang pangaral ng salita ng Diyos na dati noon, exclusive lang sa mga Israelita. Pero dahil nga sa pamitain na nakita ni Simon Pedro na sinasabi, mayroong isang lamba na puno ng mga hayop na sabi ng isang tinig kay Apostol Pedro, kumuha ka dyan, magpatay ka at kumain. Anong sabi ng Apostol Pedro? Hindi, Panginoon, sapagkat kahit kailan hindi nakatikim ang aking bibig ng anumang bagay na marumi. Yun po yung pamantayan ng mga Hudyo. Kahit si Simon Pedro, ayaw niyang lumabas doon sa Israel para lang mangarap ng salita ng Diyos. Na kumbaga, binubuksan na ng Diyos yung pangaral para sa mga hindi, pero nagmamatigas pa rin si Simon Pedro. Sabi ng Diyos, kung sagot ng tinig kay Simon Pedro, huwag mong ipalagay ng marumi ang isang bagay na nilinis ko na. Ibig sabihin, binubuksan na ang pangangaral ng salita ng Diyos sa mga hintil. Kaya po, yung mga Hudyo noon, nagsipangalan na rin. Napunta na sa Roma, sa kung ano-ano mga karating bayan ng Israel. Kaya po, nung nag-expand po ang panangaral ng Ebanghelyo, pagdating doon sa mga Hudyo na nandoon sa Roma, naging pamamaraan naman si Apostol Pablo para sawayin yung mga Hudyo na nandun sa Roma. Kaya po, kung titignan po natin dito sa sulat ni Apostol Pablo, mula kung i-aakit mo yan dito sa unang chapter, lahat po yan na parang ipinakikita rin, na kinaaaliwan din naman ng Diyos ang mga taga-Roma dahil nga sa mga Hudyo na naroon. Pero ang problema po, hindi sila naging seryoso sa pagsunod. Ang nangyari, magagaling silang magpaliwanag, magaling silang magturo, magaling silang magpatupad, pero hindi po napapansin ang kanilang sarili. Kaya yung pagtuturo nila, magagaling po kasi ang mga Hudyo magturo, lalong-lalo ng salita ng Diyos. Sapagkat doon po kasi nanggaling ang salita ng Diyos.
Pero ang problema po, napansin nila yung mga kahinaan ng ibang tao na natuturuan nila na maging malakas, maging mabuti at matuwid sa harapan ng Diyos. Pero yung sarili, hindi na nila napansin. Kaya tinitingnan po natin dito, mga kapatid, marami ang ipinuna ni Apostol Pablo. Sabi dito, nangangaral ka na huwag, ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw ay nagnanakaw ka. Kumbaga, bumabalik po. Kasi po, sa kaisip nila ng mga bagay na para sa tao, ang akala nila, exempted na sila sa pagsunod. Kaya ang nangyayari, sa pamamagitan ni Apostol Pablo, na naging apostol ng mga Hintil, siya po ang ginamit ng Diyos para sawayin yung mga Hudyo sa labas ng Israel upang maituwid muli at maisaayos ang kanilang mga pamumuhay. Na kahit na si Simon Pedro, na isang Hudyo, nung makisalamuha siya sa mga Hintil, siya po ay itinuwid ni Apostol Pablo. Kaya nangyari, nakikibagay siya dun sa mga Hintil, pero yung kalagayan niya na dapat sana sa kanilang magagaling ang pagpapasunod, ang nangyari, parang nakikiayon sila sa mga Hintil na sa halip na sila'y maging kuwaran upang ang mga Hintil ay magsusunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga alagad o unang alagad ng ating dakilang Panginoon. Si Apostol Pablo ay isa pong magaling magpaliwanag. Yung mga malalalim na bagay ayon sa kautusan, kaya niya po yan ipaliwanag. Dahil siya po ay isa ring guro ng mga kautusan. Siya po ay isa ring lingkod sa pagpapatupad upang sa ganun ang salita ng Diyos ay lumago. Kaya nga po napakarami siyang naisunda. Pero hindi po yun naging sagapan yung kanyang pagkakabilang po. Kundi buong sikap niyang ginawa. May paunnoon nga, may pamamaraan na sa pamamagitan ng sulat upang ang Ebanghelyo ay makarating sa ibang bayan. Lalo na siguro ngayon. Dahil makakabang teknolohiyan na tayo. Meron ng internet, meron ng telebisyon, meron ng YouTube, meron pang Facebook. Mas advance na ganyan, mas madali na ipahatid ang salita ng Diyos. Pero po, sa pagpunga ni Apostol Pablo sa mga Hudyo, sabi nito, ikaw na nagpapapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay iwawalan mo ng puri ang Diyos. Kumbaga, yung kanilang ginagawa ng pagmamapuri sa kautusan, kumbaga ipinagmamalaki nila yung kautusan kanilang sinusunod. Parang ang nangyayari, pansarili na lang yung katanyagan. Sa halip na papurihan ng Diyos, sarili na lang. Kaya ang nangyayari po, papunta na sa kamalian. Kaya nga po siya po sa Pablo, naging daan para ituwid muli yun. Dahil, kahit sabihin natin yung Roma, o yung mga Romano ang nanguna upang ang ating dakilang Panginoon ay pahirapan, hatulan. Pero, dahil nga nung binuksan ang pangangaral ng salita ng Diyos sa labas ng Israel, naging mahalaga na po yung mga Hintil sa paningin ng Diyos. Ito po kasi yung pamamaraan kung mga nag-expand na yung Ebanghelyo. Kasi dati, kung titingnan po natin, mula sa kasaysayan hanggang sa pagsilang sa ating dakilang Panginoon, nakatuon lang ang Ebanghelyo kahit yung mga propeta doon lang sa bayan ng Israel. Isinisilang, doon lang siya lumalabas. Yung tagalabas, walang pakialam doon ang tagapangaral ng salita ng Diyos ng mga propeta. Pero, pagdating ng ating dakilang Panginoon, doon din siya nag-ikot-ikot sa buong Israel. Pero nung binuksan na ng Diyos ang pangangaral sa labas ng Israel, ito na po yung pagkakataon hanggang sa makarating na dito sa ating lugar ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya po, ang pinakaasahan dito, na dapat sana yung mga Hudyo
kung papaano sila nabubuhay sa pagsunod doon sa loob ng Israel hanggang sa sila'y lumabas, dapat yun pa rin ang kanilang ginagawa. Pero po, dahil nga sa influensya ng mga Romano, nahawa po sila. Kaya sa halip na sila yung nagiging huwaran sa pagsunod, ang nangyari po, yung gawa ng mga Romano, nagagaya na rin nila. Kaya, yung influensya po noon sa pangyayari ng Ebanghelyo, kahit si Simon Pedro, nahawa yun. Kaya po kung titignan po natin dito, ang Ebanghelyo po, pagdating po sa pagsunod, unang po talaga dapat sa sunod yan, yung tagapangaral. Yung pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Upang sa ganon, makaiwas sa tinatawag na puna. Kagaya nito, si Apostol Pablo naging daan upang punain yun. Ibig sabihin, ipagpapasalamat ng mga Hudyo dahil naging daan si Apostol Pablo upang sa ganon, yung mga Hudyo na nagkamali na hindi na nakasunod sa kalooban ng Diyos ay muling maibalik upang sa ganon manariwa na muli ang pagiging isang Hudyo na sila'y naging tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na dapat yung dugong nananalaytay sa mga Hudyo, yun ang umiiral na matatakutin sila sa Diyos. Na kumbaga, yung pagsunod nila, hindi yung pakunwari, hindi yung pakitang tao, kundi seryoso po sa pagsunod sa kalooban. Hindi dahil sa influensya ng Roma, nahawa po sila. Kaya nangyari, naging daan si Apostol Pablo para muling ituwid yung mga ginagawa ng mga Hudyo na nandun sa Roma. Yun po yung nangyari. Kaya po, dito, pagamat ito ay maiksi, pero kinumplito po ni Apostol Pablo na dapat kung papaano ang dating pamumuhay, dapat ipagpatuloy yung pamumuhay na yun na kung paano nag-umpisa sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, kahit saan man pumaroon, ano man ang mangyari, dapat hindi po yun nagbabago. Yun po yung pinakapuntos ni Apostol Pablo sa kanyang Ebanghelyo dito po sa Roma. Na dapat yung pagiging consistent natin. Halimbawa, andun tayo sa noon, nag-umpisa tayo dun sa Paklaran. Napunta ng Naga. Dapat hindi po yung nagbabago yung aral. Napunta dito sa Buwak. At nagkaroon pa ng mga anak ng duyan. Dapat po yung prinsipyo o yung principle ng pagtuturo ng Ebanghelyo, dapat hindi po yung nagbabago. Yun po yung parang isang halimbawa ng nangyari dito sa Roma. Kaya nga po, kung titignan po natin, pagamat sila ang humanong sa ating dakilang Panginoon, pirmahan sila ng Diyos. Kaya nga, kung titignan po natin, hindi po kasi tumitingin ng Diyos sa lugar o buo kung ano man ang ginagawa ng tao. Kundi, ang Diyos ay tumitingin dahil mahal niya ang lahat ng tao. Gusto niya lahat ay magbago. Gusto niya lahat ay sumunod sa kalooban ng Diyos. At matuto upang sa ganon mangyari yung kalooban ng Diyos. Pagkamat may mga influensya ng Roma, yung mga Hudyo, pero kinakailangan pa rin manatili yung dating pagkatawag sa mga Hudyo na sila'y matutuwid at tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, ibinabalik na muli sa sitas na ito. Na naging daan yung panangaral ni Apostol Pablo para yung mga Hudyo na yun manatili sa dati nilang kalagayan nung sila'y tinawag ng Diyos bilang isang Hudyo na tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya yun naman ang naging daan na ipinangaral ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng bibig ni Apostol Pablo. Tayo man, yung dapat maging consistent din sa aral na ating natutunan, nasundan, huwag na natin gayahin yung mga ginawa ng Hudyo doon sa Roma. Na kumbaga, yung dating pamantayan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, dapat hindi po yung nagbabago. Kasi ang Diyos po, hindi rin siya nagbabago. Kahit anino man ng pagbabago, ang Diyos po ay tapat sa lahat. Dapat din naman tayo
maging tapat sa Diyos na may likha sa atin. Kaya po, ang araw na ito ay pwede rin natin ikunit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Na kung paano ang lagi nating pagsunod sa kalooban ng Diyos, na naging tapat tayo, naging magiliw tayo sa ating kapwa. Kumbaga, masayahin tayo. Dapat po, kung paano ang dating ating kalagayan nung tayong tinawag, dapat yun pa rin yung pamamaraan na dapat natin sinusundan hanggang sa araw na ito, hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Siguro, hanggang na lang muna ang pagkikibahagi natin. Salamat po sa Diyos at isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Salamat po.